Pura ba mga solid subscribers, no? So ngayon guys, manonood po tayo ng updates po sa ating mahaliman, no? So syempre po, ito po kay Miss O guys, no? Ito po yung mga updates po sa ating mahaliman, no? So panoorin natin guys, no? So ayoko nang patagalin pa, no? Excited na ako makapanood ng mga updates po sa ating mahaliman. Syempre kay Miss O, subscribe po kayo kay Miss O, no? Isa po siya sa mga pinapanooran ko regarding po sa mga updates regarding po sa ating mahaliman. Napaka-solid yan. And yun, kindly link that notification bell na rin para kay Miss O. Supporta tayo sa kanya, no? And ayun. So yun guys, without further ado, let's all watch this. After 2 successful events, SB19 is now on Dubai for Pagtatag World Tour. Woo! Malapit na yung Pagtatag finale. Kagagaling lang ng SB19 sa dalawang sunod-sunod na successful events, ang Pepsi Philippines event in Davao at ang Xiaomi event in MOA. Go! Guys, grabe daw yun. Now they are off to Dubai for the... Guys, may friend ako nagsabi na basta pumunta ka rin doon sa ayun, yung nag-perform yung SB19 sa Xiaomi, no? Grabe daw guys, sobrang solid daw ng SB19 doon. Walang ano basta sinabi niya sa akin, fan din kasi yun talaga ng SB19, no? Ewan ko kung ano siya, solid supporter. Basta kilala ko siya, katrabaho kasi siya. Nanonood nga daw siya doon guys. Tapos solid daw, napaka-solid daw guys ng event. As in, wow, grabe, no? Yung SB19 daw nag-perform, napaka-all out daw. Galing daw, sobra. The first leg of their Pagtatag World Tour 2024. Gusto ko yung forma ni Josh, ang angas, para naka-leather jacket. Hindi ko alam kung tawag sa jacket niya, para makapal siya na something. Ay, si Pab ba to? Ang cute ng attire ni Pablo. Hindi ko nagulat ako, akala ko hindi si Pablo, no? Gusto ko yung gantong klaseng buhok ni Stel, guys. Guys, kahit sino naman siguro, no? Pero gusto ko yung gantong klaseng buhok ni Stel. Napaka-clean cut lang, guys. Ewan ko pero mas feel ko yung gantong klaseng buhok ni Stel. Para sa akin lang, this is just my own opinion. Isa ko pa gusto ng buhok ni Stel, yung brush up talaga siya. Tapos yung pula buhok. Sana ibalik niya yun. Or kahit hindi pula buhok, basta brush up, yung malinis yung talaga niya na, yung buhok niya, yung pagkakaan. Sana ibalik niya. This will happen on April 24 at the Agenda Dubai Media City. Siguradong this will be another successful event na susundan naman sa Japan Pagtatag World Tour on April 29. SB19 will conclude the Pagtatag World Tour concert on their 2-day Pagtatag finale concert na mangyayari naman sa May 18 to 19 sa Araneta. Let's go. So, yun na pala siya, yun guys, supportan natin ng mahaliman. Palapit na po yung, yung Pagtatag finale nila guys, no? Nakakalungkot. Hindi naman siya totally nalulungkot ako kasi parang ayun yung pinaka-last na performance nila. Hindi guys, syempre, alam mo yun, nagsasara na yung era ng Gento. Yan, dyan nagsimula yung Gento. Napakaraming napakaraming kanta nila talaga yun sa yung sumikat talaga as in, nung era na yan. Sobra, Pagtatag era guys. Pero ngayon, pupunta sila sa bagong chapter guys na, and ito na. Hindi ko alam guys, comment down below kung anong tatawag nila sa era na gagawin nila susunod, no? Pero I'm so excited na po sa future po ng ating mahaliman, no? And hindi ko rin sure talaga guys kung hindi ko rin talaga sure guys kung kung kailan sila magre-release na, pero please sana merong kung kailan sila magre-release ng bagong kanta, abang natin yan. SB19 collabs with international music artists Ian Asher and Terry Zhong for Moonlight. This is indeed a huge surprise for the fans as SB19 reveals big news. Yes, aside from their upcoming concerts and events, SB19 has upped the excitement as they are about to release their new collab song titled Moonlight with international award-winning music artists Ian Asher and Terry Zhong this May 3. Okay. Hindi ko personal. Hindi ko talaga kilala guys, baka sabihin niyo, ano ba 'yan ang naman ni Point of Views, napaka ang tawag doon yung wala sa in ngayon, yung parang ganyan sa trend. Hindi ko talaga sila kilala guys, pero
gusto ko yung ganito, yun nakikipag-collab ang ating mahal sa iba't ibang artist, no? Para sa akin, gusto ko to yung ganito, no? Siyempre, kasi pag nakikipag-collab ka sa ibang artist, malalaman na kung paano sila trabaho, and siyempre, makakapag-explore ka ng bagong tunog, bagong sound, bagong idea sa kung paano ka gumawa ng, ng piyesa nyo, no? FYI, Ian Asher is a music producer and DJ who has collaborated with the biggest names in the Hollywood music industry like The Weeknd, Kendrick Lamar, and Mariah Carey. Wow! So, napaka-solid na ito, guys, kasi alam mo yun, so, itong sinsa? With music industry who has collaborated and is a music. FYI, Ian Asher is a music. Okay, nasa taas na pala, no ba yan? Yan, si Ian Asher, guys, no, maganda to, no? Kasi syempre, nakapag-work na siya sa mga big names niya, no? And big name din ng SB19, no? Kumbaga, pero syempre, alam mo yun, yung ating mahali, malaman nila or makakuha sila ng idea paano ba trabaho ang mga foreign artists. Hindi ko sinasabing gayahin nila, pero magkaroon sila ng idea and para, alam mo yun, ma-adapt nila or kahit ma-adapt nila, magkaroon sila ng idea and then i-improve nila para mga ganun, no? Kasi, guys, ganito na po yan, yung cycle po ngayon ng music, yung music industry is parang kahit anong gawin ng pagiging unique, merong magiging katulad na tunog, no? Ganun ang nangyayari ngayon, guys, no? As in, no? And yung sinasabi nila is copyright daw, ganun, no? Or, I don't know kung copyright tawag doon, trademark. Di ko alam, guys, kung ano sa dalawa. Nalito ako bigla sa copyright at trademark, no? Pero sa pagkakatanda ko, parang copyright yata, no? Copyright yata pag sa music regarding, no? And review nga natin yun, guys. Basta yun, sinasabi nila, no? Pero alam mo yun, yung artist hindi nila mamalayan na gano'n, no? Na katunog pala nila. Dahil sa grabe na po talaga, sobrang dami ng kanta sa buong mundo. Producer and DJ who has collaborated with the biggest names in the Hollywood music industry like The Weeknd, Kendrick Lamar, and Mariah Carey. He has also written songs for Selena Gomez and Justin Bieber. He has numerous awards including 2 Grammy nominations. On the other hand, Terry Zhong is a Chinese singer, DJ, and producer who debuted on Monster Cat with his song Play It Cool featuring Conro. This big exciting news has trended at #1 in the whole country. And also, there is a big chance that SB19 will perform Moonlight on their Pagtatag finale concert. So mga Caps, mark your calendars for Moonlight on May 3. Hey, let's go. Ang solid nun, guys, no? So, waiting tayo, guys, no? Sa, kailan? Ano ba yan? Kasi puro ako daldal, eh. Caps mark Moonlight on their Pagtatag finale chance that SB19 will perform Moonlight on their Pagtatag finale concert. Okay. So, ipe-perform nila. So, mark your calendars for Moonlight on May 3. Hey, ipe-perform pa nila ng live, tama ba? Parang live na. So, ang ganda nun, guys, no? Ang angas na, no? Kasi, isipin nyo naman, guys, yung SB19, no? Ipe-perform nila yung... Na-release na ba nila yung kantang yan? Search nga natin, guys, no? Mamaya naman, na-release na nila kung ano sinasabi ko na baka bagong kanta yan, no? So, search natin, guys, SB19 Moonlight. Tignan natin kung meron na. So, wala pa, guys. Wala pa, guys. So, ito, makikita natin yung kanta na yan, yung Moonlight na yan, no? Baka hindi ko lang sure kung i-release nila yung actual sa YouTube channel nila yung Moonlight or baka live performance or what, hindi na alam, no? And ayun, basta abangan natin, guys, no? So, this is exciting para sa akin. Na-excite ako as in. Let's go. So, ayun, basta abangan natin yung mga bagong update sa ating mali. Matutuwa ako, guys. Ito na. Unti-unti na pong nakita tayo ng mga ng mga movements sa ating mahalima, no? So, ito, nakikipag-collab na sila as a group, no? Sa mga artists, no? So, ito na. Guys, 18. Let's go, no? Ito na yung simula. Let's go. So, yan lang, guys, no? Kung meron ka pa, comment down below and kindly like, comment, share, and subscribe for DC Point of Signing out. Peace, let's G.